Napakamakulay ng tradisyon at ng kasaysayan ng lalawigan ng Cebu. Pero bukod sa makulay na tradisyon at kasaysayan, makulay din ang mga minivan dito. Kaya nga, pagka sinabi nating minivan, isa ang lalawigan ng Cebu sa mga unang-unang naiisip natin. Kaya bumalik tayo rito sa may Liloan, Cebu para balikan yung mga kaibigan natin na minsan nating napuntahan para makita yung pagawaan nila ng minivan. Puntahan na natin at kilalanin na natin yung mga kaibigan nating builder dito sa Cebu. Tara na! Okay, dito na nga tayo sa Liloan, Cebu. Gaya na sinabi ko kanina at sila nga pala yung mga kaibigan natin na mga builder dito sa Cebu. Pakilala ka ulit, tol. Baka hindi ka na nila naaalala. Ako pala si Dave Jefferson Baron or DJ Surplus Multicab. Ako pala si Louie Igot, Batoy Auto Work. Napuntahan na natin sila. Siguro mga isang taon na yung nakakalipas, September last. Oo, hindi pa dito yun, tol. Di ba? Oo. Lumipat kami dito kasi doon maputik tapos medyo malayo. Dito at least along the road lang. Oo. Tapos nakita mo at least may bahay, mayroong Tsaka, mga daan. ano tol, naalala ko nun, binanggit mo yon na plano nyo nang lumipat ng, Oo, ng area. Ng area. Dito kasi ma-waze or ma-google to na location doon. Parang nasa mountain area na siya doon. Oo. At least dito. Mahirap hanapin na yung area. Dito, dali lang hanapin kung may papunta dito na mga customer, madaanan lang. Oo. Dadaan dito, may mga multicab pala, dadaan dito. Nung pumunta ako sa inyo nung nakaraan, wala pa yung Buhay Minivan na Wala pa. na episode Opo, nun. oo. So ganun na katagal. Ngayon, Buhay Minivan na episode na to, Oo. isa sa mga pinakauna kong tinatanong, paano nyo unang nakilala ang minivan? Ako, before ako nag-minivan, before pa kasi, nagbayan sila ko. Tapos yung mga binibenta ko, surplus din, alala mo yung mga Honda Fit, yung mga Toyota BB, Nissan Cube, mga March. Tapos, nagkaroon kasi na hindi na ma-registered siya. So, lumipat ako sa minivan dahil pwede kasi siya ma-registered until now. So, ngayon, lumipat ako, bilang ka ng isa, dalawa, tatlo, tapos binibenta ko until dumabo, at least nakaroon. Tapos, nakilala ko si Louie. Siya yung partners in crime ko ngayon. Siya yung gumagawa ng nag-build sa mga unit ko. Tapos, siya yung pinagkatiwaan ko. So, yun. Ang deal nga ngayon, ito na po siya. Nung Tapos, nakilala mo ba si Louie, sinuwerte ka ba o minalas ka? sinswerte kasi marami namang nag-order din. At tapos marami namang satisfied na client. Wala namang ding nagreklamo sa paggawa namin, pag-deal. Siya kasi nag-monitor dito. Nagsimula ako nung una, wala pa akong shop, wala pa kami nagkakilala. Tapos 2014, doon ako nagsimula. Pinupursige ko yung mga nalalaman ko, ginagamit ko. Ano ka nun? Mekaniko ka nun? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Yung mga may mekaniko, tinitingnan ko anong ginagawa nila, yung electrician, hanggang natuto ako. Oo. Nagbalak ako magtatayo ng small shop ba. Yun, sa awa ng Diyos, binigay niya sa akin. At yung nagkakilala kami, doon na kami nagkaano. Di ko pa to nag kasi mataas yung bunga to, parang rockstar Payat to. na ako nun. Payat. Oo. Kaya ko, kapagkatiwalaan kaya to. Oo, baka may bad influence eh. Oo, bad influence. pero Akara ko, galing Munti. Oo. Yung nakilala ko siya, sige, kasi tinaya ko. nag-ano kasi ako, pursige Oo, ba? Parang yung nag-usap kalabaw kami. na kahit anong hirap gagawin ko para ikabubuti ko. Laking tulong niya sa akin. Dito, lahat ng unit niya pinagtiwala sa akin at ang ano niyan, ako nang bahala dito sa lahat ng Bakit parang naiiyak ka? Ba't parang naiiyak? Kasi Galing swerte ako sa kanya eh. Parang naiiyak ka talaga eh. Naiiyak ka ba? Hindi, excited lang ako at saka Kasi binalikan daw kami. Oo. tagal naming pagsasama, babuo pa rin ang pagtiwala niya sa akin. Di, masaya kami kasi binalikan mo kami. Oo. Nagsasad kami yan, kamusta na? Kasi marami na kang viewers, marami ka na interview. Akala mo hindi ka na babalik. So, Ay, hindi. oo. Kung saan nagsimula, Oo. di ba? Hindi natin, Diba, doon ka nag-start. Hindi natin kakalimutan yun. Doon ka nag-start, doon nag-interview kami, tapos nag-focus ka na sa minivan. Oo. Nagdagdagan din yung mga customer namin. Maraming Salamat nag-inquire namin sa amin, Mir, yung na-interview mo kami. Di ko na maalala kung ilan mo sa more or less ago, no? More than 50, ganyan na yung mga... Oo. Mula nun, mula nun. Okay. Tatawag, sir, ito po yung si DJ po. Nakita ko yung interview mo kay News TV. So, Oo. gusto ko sana bibili ng multicab. Legit daw kami kasi na-interview. Nabanggit nyo, dumami yung Yung customer. customer. Mula mga taga saang lugar na yung mga umu-order sa inyo. Taga Manila, Maynila, Luzon. Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na ngayon, puro Manila. Ngayon na week, 3 Manila nga dineliver namin. Puro nakita nyo, napanood niya sa vlog natin last year. Oo. Oo. Kadalasan, ano yung order na unit? Mga ganito, yung mga off-road type. Oo. O yung mga kadalasan. camping tent. Pero mga depende camping na sa budget yun van. sa Oo, meron din sa mga budget. customer. Oo. Depende. Yung meron din mga basic din. Pero mostly ngayon, off-road yung mga
ginagawa namin dito, yung mga order namin. Mas marami pa rin ba yung 64 o 17 na? 17 na karamihan ng order. Ngayong tatlong week na deliver namin, puro 17. Mm. Tapos mayroon ding WV, mayroon pa rin, puro mostly ngayon 17 na kasi Matipid maganda sa gas. matipid sa gas. Ikaw yung mas business side di ba? Ikaw yung mas nagpo-promote, parang ikaw nasa production ka. Production ako. production. Oo. So ngayon na mas dumami na yung mga interesado sa minivan, sabi nyo marami mo order mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung struggles, ano yung mahirap dun sa part na yun na tumataas yung demands niya? Anong mahirap dun? Brand, pressure. Pressure talaga kasi expect mo na mataas yung quality. Tapos tinry namin na dapat yung customer na bibili dito, try namin as much as possible. Hindi naman perfect yung paggawa natin kasi walang perfect na minivan. At least hindi karami yung mga laban na ulo, yung sakit na ulo. At least makuha namin, ma-monitor Agapan namin. natin. Kasi may mga concern lang, at least maliit lang. Kasi na-try namin doon, nasiraan ko yun sa Manila. Nag-risk kami doon kasi may warranty tayo. So kung ano yung in-offer namin yun, so warranty kami. So kaya nga dito pa lang, tinay talaga namin na as much as possible, okay yung unit. Walang mga walang mga issue ba. Di naman mura yung minivan din. Yun po yung pinagkuhan ko, yung talagang pressure. Sa akin, yung mahirap doon, yung sinasabi niyo, ma-pressure kami kasi pag road test natin, hindi naman natin alam yung perfect talaga or Mga condition makina. yung sasakyan. So, ginagawa ko, ni-road test ko, yung mga kailangang palitan dapat namin. palitan namin. Marami naman talagang parts ang DE at saka mayroon namang mga binibili na dito. So wala kaming issue sa mga parts dito. Kung mayroong sira, palitan agad. Itong area na to, ito ba yung production area? Anong ginagawa nyo dito? Dito lang kami nag-conversion tapos doon kami nagpipintura Painting. kasi bawal dito kasi malapit dumadaan. sa mga bahay. Residential. Pero ito yung pinakamalapit sa atin. Pwede ba natin ipakita to? Sige, okay, Mayor. So itong unit na to ay anong unit to, tol? DE17V. Itong itsura na to, lahat to ay request ba ng customer to? Opo, request niya. Oo. Yung interior, yung manabila, palitan, request kasi lahat. Naalala ko dito yung isang unit namin, si YT. Parang ganito rin yung color combination nun. Parang turquoise blue. Pero yung mga gulong niya, yakuha na siya, mud terrain na. Mud terrain po to. Mud terrain. Mud terrain. Tapos dilip up namin doon ng 4 inches. Nakalip to ng 4 Oo, inches. nakalip to. Nakikita ko rito, ang ganda ng ang ganda ng interior, ang ganda ng kulay ng upholstery nila na to. Bagay dun sa medyo pagiging classic nung itsura niya sa labas. Classic na itsura pero dahil naka-offroad parang maangas. So maangas na classic yung dating niya. Yung loob, parang vintage na sasakyan gaya na nakikita ninyo. Basta maganda yung interior. Tapos dito sa harap, makikita natin dito may mama. Mama, grabe ka naman sa mama. Ale. Yan adult. Yeah, yan. Sa harap merong young adult. Sige nga tol, ikaw nga magkwento. Anong nakikita mo ngayon dyan? Hindi tol, kaya ko siya tinambayan. Yan. Exact same unit ni Netoy ito. Parehong pareho. Ah. Same ni Netoy, kaya nakakatuwa. Tapos ang ganda niya. Oo. Ang ganda niya. Napakaganda ng pagkakagawa. Sa tingin mo ba, balang araw magiging ganito rin yung itsura ni Netoy? Tingnan natin tol. Ayan, kumusta ang aircon dyan, tol? Tol, malamig! Legit yan, legit. Legit to, malamig. Good siya, good. Malamig yung aircon. Pulido. Mhm. Maganda ang gawa. Ayos. Approve sa akin to. Approve sa'yo yan, tol? Approve na, Paano yung approve. approve? Yun. Kala ko gaganong ka pa eh. Dito sa likod, syempre, gaya ng palagi nating alam, ay maluwag. Syempre, DA17V. Isa sa mga pinakagusto ko sa DA17V ay yung wala siyang kanto. Isang buo talaga yung opening niya rito. Yung kay Bukbo kasi, 64W. May pagganon pa rito eh. So ito, talagang wide open yung likod. Diba? So kahit na kung kaya mong magbuhat ng elepante, pwede mo isalpak yung elepante dyan. Bahala na kayo dyan. Tol, itong unit na to specifically, paano ka kinontak nung customer na umorder nito? Online. Online, nag-message lang. Message lang sa page ko. Gaano kabilis yun, tol? Mula nung order ako ng ganito hanggang ngayon na tapos na siya, ready na siya i-deliver. Gaano katagal yun? Ito kasi pag off-road kasi, Mayor, malaking trabaho. So abot ng mga 2 months. All in all, mga almost 2 months. Mabilis yun. Mabilis yung 2 months, ha? Ikaw gumawa niyan? Mga tauhan ko, Oo. nagmamanage lang ako dito. Manager ka pala eh. Oo, manager. Oo. Pero hindi, yung 2 months na yun, ang bilis nun. Kasi yung iba, nababasa ko, yung in-order 6 nila, 5 to 6 months o mas matagal pa yung kailangan nilang hintayin. So, Meron dito- ding times, Mayor, na abot ng almost 3 months. Depende kasi sa weather eh. Tsaka depende sa unit din. Oh, sa weather din tayo mag-base kasi, Mayor eh. Kasi kung palagi umulan, madelay talaga Depende yung rin production. talaga. Hindi, tsaka marami naman talagang dapat i-consider Oo. While- sa bilis o sa tagal ng production ng sasakyan. Kung mamadaliin natin, okay lang naman. Pero baka yung in return, baka magreklamo
yung customer ba, at least kung tagal siya, at least sulit naman yung yung baka gawa. ma-compromise yung quality Oo, pag yung minadali quality, ninyo. opo. So ito, kadalasan ang nakikita at naririnig natin sa social media ay mga reklamo ng customer Totoo yan. sa mga builder. Opo. Kadalasan ba, ano naman yung pinakamahirap na klase ng customer na na-encounter ninyo? Ikaw, Dave, ano yung pinakanahirapan kang klase ng customer? Di pa ako naaway ng customer pero mayroong concern kasi once mag-concern sila, in-entertain ko talaga. May after sales ako eh. So kung sabi nila, ito sir, ganyan. So padalhin ko ng parts. Tapos kung mayroong mekaniko, doon ako magbabayad. Para yung after sales, yun kasi importante eh. After ng unit, ma-release, di ba? May mga concern yan. So dapat entertainin mo, tapos padalhan mo ng mga parts kung ano yung dapat kasi may warranty tayo. Tulad nung nasira na unit doon sa Manila, pinadalan ko ng makina, bumayad ako ng labor lahat. At least wala nang reklamo yung buyer. So pasalamat sila, ganyan. Kasi importante kasi sa rebuilder, dapat may after sales para yung customer satisfied. Kahit maraming reklamo, at least karapatan din naman nila magreklamo. Nagbayad sila sila nagbayad. eh. Yung importante lang, yung after sales mo, dapat kung ano yung mga reklamo, ibibigay mo. Marami na dito yan. Almost di naman lahat, pero mayroon tayong mga customer na ganyan, pero in-handle ko ng maayos. Tapos, nireplyan ko ng maayos, at least hindi sila magalit pa. Sa akin dito, ang mahirap dito, yung customer, pag sinabi kong kailangan yung sample, yung engine niya sira, tapos nagtitipid, ganyan, dubling trabaho eh. Sabi ko, huwag kang magtitipid kasi alam mo naman, ang sasakyan, talagang importante yung makina niya. Kung anong desisyon ko, yun ang susundin natin. Kung ano yung rekomendasyon mo, yun yung the best para Oo. dun sa sasakyan. Hindi yung ginagamit ng tinatawag na mangkanor. Sa akin dito, ayos talaga. Kailangang palitan, huwag nating tipirin kasi importante sa sasakyan na huwag mong tipirin yung kasi dyan yung natin, safety first, ganyan. Pero ano yung mangkanor? Ano yung, hindi ko kilala yung mangkanor eh. Mangkanor, yung mga mekaniko na laging yung hindi naayos, lahat ng gagawin, hindi naayos ba? Balbon Oo, gumawa. balbon. Ikaw hindi ka mangkanor. Mangbatoy ako. Mang Batoy. Ayan, tandaan niyo si Mang Batoy. Ito tol, Dave, tsaka Louie. Madalas na napag-uusapan dito sa Buhay Minivan na mga episode, yung mga magagandang naidudulot sa atin ng mga DA ng mga minivan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, marami pa rin ang may ayaw at hindi naniniwala sa minivan. Nagdadalawang isip sila kung kukuha ba sila ng minivan. Ano ang gusto mong sabihin, tol? Dun sa mga nagdadalawang isip, kung kukuha ba sila ng minivan o hindi? Kausapin mo sila ngayon. Depende lang naman sa inyo yan eh, kung budget-wise. Itong minivan, same lang price ng motor. At least kung minivan, maraming makasakay, pamilya, aircon, malamig. Huwag na kayong matakot kasi maraming parts available. May brand new, may surplus, marami na tayong parts available. Matipid, lalo na tong D17, matipid to. Yung third, comfortable kayo sa family, malakas yung aircon. Mayroon din mga disadvantage pero manageable kasi. Kuwanto surplus yun, used to sa Japan. So expected tayo na mayroon to mga kunting sira pero as much as possible, try natin na gawin yung mga concern nyo. So yung nagdadalawang isip, wag na kayong matakot. Matakot lang kayo sa mga scammer kasi marami dito na mga scammer, maraming nagpabadala ng pera, walang mga unit. I-check nyo talaga yung if legit yung kinukunan nyo. Yun number one. Doon kayo matakot kung legit ba or hindi yung binibilhan yung iba. Tapos mag-survey kayo sa mga page kung maganda yung trabaho nila, marami silang buyers. Tama yung sinabi ni Dave na mag-ingat. Matakot lang kayo sa mga scammer. Ayan, para i-legit check nyo palagi yung mga builder. And speaking of scammer, ikaw, hindi ko naman sinasabing scammer ka. Ano masasabi mo doon sa mga nagdadalawang isip? Ano maipapayo mo sa kanila? Kung kukuha ba sila ng minivan o hindi? Kausapin mo sila ngayon, tol. Ang masasabi ko lang sa inyo, kung gusto niyo talagang magkaroon ng minivan, huwag na kayong magdalawang isip. Bibili na kayo, depende na yun sa budget. Tapos pag sinabi ngayon na mahirap hanapin yung mekaniko, huwag kayong mag-aalala. Kahit makakaya ko pa, nandito tayo, makaya ko lahat yan kasi may scanner tayo doon. At saka ganitong mga D17, magkakaya din natin para Ba't parang naiiyak ka talaga? Parang naiiyak ka talaga eh. Kumusta ka ba? Kumusta ka ngayon? okay lang. Okay ka naman? Ayun, parang naiiyak talaga siya eh. Ano ba? Masaya ka ba? O... Nahirapan ako eh. Dapat siya magtagalog. Okay lang. Totol, may katanungan ka ba na gusto mong ihabol? Pag kasi sinabing builder ng minivan, Yan. unang pumapasok sa isip natin, it's either Davao or Cebu. Oo. Ang question ko ay, bakit sa Cebu sila dapat kumuha? Wala namang issue kung Davao, Cebu. Okay. Naghanap buhay. Lahat naman tayo naghanap buhay. Depende na sa customer kung saan sila makamura, makatipid, saan sila feeling nila is maganda yung unit. Same na kami, alam namin yung ginagawa namin. Depende na sa customer kung saan sila malapit yung heart nila sa
pagpagawa. Oo. Palagi kong sinasabi na ang pagpili ng builder ay parang pagpili mo ng paborito mong pagkain. Kahit gaano ka paborito ang lechon Cebu. Kung ang gusto ko lechon ng Maynila, di ba? So magkaiba tayo dun sa part na yon. Kahit gaano mo ka paborito ang nilagang baboy, kung ang gusto ko nilagang kamote, Depende na po yan hindi mo ka na sa- mapipilit. Okay? So parang ganun lang din siya. Depende talaga sa budget mo, sa kagustuhan mo, ano yung look na gusto mo. saan. Minsan factor din kung masarap bang kausap yung Yes. builder. Opo. So depende talaga yan. Marami kayong dapat i-consider at kayo sa sarili ninyo ang makakapagsabi nun na ito yung tamang builder para sa akin. At pag nasabi nyo na yon, tsaka nyo problemahin kung anong unit, anong kulay, Oo, yan. di ba? Tsaka yung budget. Ano pa rin pupunta pa rin yan sa kung kanino ka magbibigay ng tiwala. Oo. Yun, Tiwala. doon pa rin talaga yan. So walang competition. Ano ang meron yung gawa mo na pwede mong ipagmalaki? Kasi ikaw yung medyo hands-on, ikaw yung nasa production. Ano para sa'yo yung meron yung gawa mo na pwede mong ipagmalaki sa mga customer? Sa akin lang, ang pinagmalaki ko dito, nag-check talaga ako ba. Hands-on talaga ako sa unit pag anong Dito kailangan yan nakatira gawin. eh. Sa gawa ko dito, sure ako kasi gusto kong maisakay yung pamilya ko na magiging safe yung paggawa namin ng mga unit na to. So ayan, ito, bago tayo magtapos. Saan kayo pwedeng makontak? Kasi malamang yung mga manonood nito, naghahanap ng builder. Kung interesado kayo magbabuild, contact na lang sa DJ Surplus Multicab. Mayroon din akong page na DJ Surplus Multicab. Pwede niyo kayo makontak doon. Mayroon akong number. Pwede niyo ako ma-chat. Mayroon din doon pinopost lahat ng mga finish namin. Or sa Facebook din, Dave Jefferson Baron. Pero more ako sa page ko kasi maraming post ako sa Multicab. Sa akin, makikita nyo sa Facebook ko din, Louie Igot. Tapos may mga katanungan yan, nasisira ang sasakyan, pwede kayo magtanong sa akin about sa parts din. Pwede kayo rin sa akin, magtanong kung saan bibilhin. Makontak lang ako dito sa Liloan, Cebu. Makontak mo ako sa number na 099733-55068. Talagang gusto mong huwag magpahinga yung cellphone mo, ha? Bigay mo Binigay mo, ha? O sige, nandito na tayo sa part kung saan meron ako binibigay sa mga nai-interview ko. Ganun sa buhay minivan, may binibigay ako pa. Salamat. Okay, salamat. Okay, so pupuntahan ko lang. Teka lang, huwag muna kayo pumalakpak, wala pa. Okay. Yung mga video na pinapanood nila, ang tawag doon sa video na yung buhay minivan. Okay, so naglabas ako ng t-shirt na gano'n. Ito, yung buhay minivan na t-shirt. Ayan, tol, tigisa kayo. Salamat. Saan to mabibili niyo? Sa Shopee? Ay, ano yan? TikTok, Lazada, Shopee. Wow, ang ganda. Thank you Meron so yan. much. Meron na Talaga, kami. idol. So ayan, Buhay Salamat. Minivan. Yung nakalagay rito ay Buhay Minivan Exclusive kasi ito yung version na hindi nyo mabibili online. Ano lang to, tol? Hanging diffuser. Ayan. Sa Ano lang to? loob Car ng scent sasakyan. lang. Car scent galing sa Isa Sense. Available sa Isa Shop. Ayan, tol. Isa lang din kayo. Wow, Ayan. thank you po. Okay, tol. Maraming salamat Salamat. sa inyo. Salamat sa pagtanggap Salamat, sa amin dito sa bago nyong pwesto. Sana dumami pa yung mga customer ninyo para marami pa tayong mabigyan ng quality na unit at serbisyo na kaya nyong i-offer dito. Okay, mula dito sa Liloan, Cebu, ang masasabi lang namin sa inyo ay... Huwag kang bibili ng minivan! Parang parang yes na yan! Yay! At isang kwento na naman ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Diyan lang kayo habang nagmamap ako. May ihi kasi si Tudi. Si Tudi yung aso namin na Dachshund. Ayan. Ngayon nga ay narinig natin at nasaksihan natin ang Buhay Minivan story ng magkaibigan at magkapartner sa trabaho na sina Dave at si Louie. Ang ganda ng kwento nila kasi bihira yung ganon. Bihira yung ganon na nag-work sila
na magka-partner sila. Kumbaga, iba yung ginagawa ni Dave, iba yung ginagawa ni Louie. So, magkaiba sila ng personalidad, magkaiba sila ng kakayanan. Ngunit, yon ang naging strength nilang dalawa. So, nagtutulungan sila palagi. Si Dave ang bahala sa ganitong bagay, si Louie ang bahala sa ganitong bagay. Ang tawag nga nila, di ba, partners in crime, parang ganyan. May pagdaanan man tayo na problema, mapag-uusapan natin. May mapagdaanan man tayo na parang hindi tayo sure, mapagpaplanuhan natin. At doon sa paraan na yon, palagi silang nakakapag-adjust sa isa't isa. Nagbibigayan sila. Kumbaga, natututo sila sa isa't isa. Nag-grow sila together. At kasabay ng growth nila, nag-grow din yung negosyo nila. So, napakaganda nung lesson na yon na natutunan natin sa Buhay Minivan episode na to, na ang business, masarap kung meron kang control, meron kang full control sa iyong business. Pero pagdating sa growth, pagdating sa acceptance na mga kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin, importante na meron kang katuwang. Importante na meron kang kapartner. At open kayo sa isa't isa. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Meron kayong open communication sa isa't isa. Kung may problema, mapag-uusapan. Kung may bagong darating na pagsubok, ay mapagpaplanuhan. Aplikable rin sa buhay na ito. Hindi lang sa minivan, hindi lang sa business, kundi maging sa buhay na ito. Napaka-importante na meron tayong open communication sa mga taong palagi nating kasama, palagi nating nakikita, palagi nating kakwentuhan, palagi nating kalaro, palagi nating kabiruan. Basta yung mga nakakasama natin, importante na mayroong open communication sa isa't isa. Siyempre, alam naman natin na magkakaiba tayo ng ugali, magkakaibang klase ng tao, sa business man yan, o sa totoong buhay, sa trabaho, sa basketball nga di ba? Ilan sila dun sa team na naglalaro, pero kailangan meron silang communication. Importante talaga yun. So, napakaganda ng ating realization sa Buhay Minivan na ito. Nakakatuwa na yung communication ay natutuhan ko pa kung saan hindi Tagalog yung mother tongue nila. Dahil sa Cebu natin sinut yung episode na yan nila Dave at ni Louie, pero nakakatuwa na doon ko pa matututuhan. Doon pa ako makakatanggap ng paalala tungkol sa open communication. Minsan talaga yung mga lessons in life ay dumarating yan sa mga pagkakataon na hindi natin ini-expect. Dumarating yan sa mga lugar na hindi natin inaakala na doon pa pala natin matututuhan yun. Doon pa pala tayo makakatanggap ng paalala na importante ang open communication sa kahit na anong relationship na gusto mong mag-last. Okay? So, yan. Napakaganda ng ating Buhay Minivan na episode ngayon. Bilanggit naman na nila. Pinakita na rin natin kung nasaan ang page nila. So, i-follow nyo na, i-share nyo na, i-message nyo na yung kanilang mga page. Pag-usapan nyo na kung anong minivan ang gusto nyo ipagawa sa kanila para mas maging madali at mas maging open ang inyong communication. Okay, maraming salamat ulit sa mga kaibigan natin dyan sa DJ Sarplus Multicabs at syempre kay Batoy Autoworks, ayan, kay Louie, tsaka kay Dave, maraming salamat sa kanila. Pati yung mga kaibigan nila, mga kasama nila doon sa garahe, maraming salamat sa mainit na pagtanggap, sa pag-aalaga at pagmamahal na pinaramdam nila sa amin. Maraming salamat sa inyo. At ikaw, kung meron kang minivan, may kilala ka na may minivan, nagbebenta ka ng minivan, gumagawa ka ng minivan, o gamit mo ang iyong minivan sa iyong buhay at ikinabubuhay, ay pwede kang ma-feature dito sa Buhay Minivan na mga episode natin. Wala kang ibang dapat gawin kundi mag-comment dito sa video na to. Dito na mismo, mag-comment ka na. I-comment mo dyan kung ano ang minivan mo at kung taga saan ka para ma-set na natin kung paano tayo magkikita para makapag-shoot naman tayo ng Buhay Minivan episode na ikaw naman ang magkukwento. O kung ayaw mo mag-comment dito, mas mabilis. Mag-message kayo sa aming Facebook page para mapag-usapan natin, ma-set na natin yung shoot na yan para ma-feature ka na sa Buhay Minivan. Okay? Yung mga pinamigay natin na t-shirt, available pa rin yan sa Aprobado. Ayan, alam nyo na yan. Hindi ko na maalala kung ano yung pinamigay ko, pero ang pagkakatanda ko ay binigyan ko sila ng Buhay Minivan exclusive na t-shirt. Pero ang mabibili nyo online ay yung Buhay Minivan lang dahil muli, ang Buhay Minivan exclusive na t-shirt ay available lang sa mga na-feature namin sa Buhay Minivan. Pati yung mga gustong sumama sa mga susunod namin na mini meet-up ng Buhay Minivan exclusive, hindi po namin ina-announce kung saan at kung kailan kami mag-mini meet-up dahil nga po exclusive ang aming mini meet-up sa mga members lang ng Buhay Minivan exclusive. At syempre dahil December na, papaalala ko na rin sa inyo na sa darating na December 20
27 hanggang 30, ako po ay nasa SMX dahil kasama po tayo sa Team Payaman Fair. Ayan, yung Team Payaman Fair po, baka hindi nyo po alam, yan po ay isang event kung saan nandyan ang inyong mga paboritong content creator. Nandiyan ang inyong mga paborito. Siyempre, favorite ko si Kong eh. Nandiyan yung mga paborito ninyong content creator, influencers, celebrities, singers, actors and actresses. Halo-halo na po yan. Magkikita-kita po tayong lahat dyan. At siyempre, bit-bit namin ang aming mga merch. Kaya nga po, yung aprobado ay nandiyan din. At dito ko na rin i-announce sa inyo para alam ninyo. Ito na rin yung i-comment nyo. Katunayan na umabot kayo sa part na to. I-comment nyo dyan, merong 50 pesos na t-shirt ang aprobado sa Team Payaman Fair. Ayan, kung umabot ka sa part na to, yun yung i-comment mo, okay? So maraming salamat sa panonood ninyo. Ako pa rin po si Mayor TV at wala po si Chuens dito. Yung episode na napanood ninyo sa Cebu, ang videographer po nun ay si Spike, yung kaibigan naming videographer sa Cebu, okay? Ang kasama ko po nun ay si Sir John Engero. Wala po si Chuens, pero ang alam ko siya nag-edit nitong video na to. So this has been another episode po of Boy Minivan mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV at nandito ako ngayon sa bahay. Ang masasabi ko lamang po sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Huwag kang bibili ng minivan. Kasi ang minivan, hindi po yan para sa lahat. Okay? So, kahit gaano kami karami, kahit gaano dumami ng dumami ang mga may minivan, kung hindi talaga para sa iyo ang minivan, hindi para sa iyo ang minivan. Wala namang pilitan dito. Okay? Pero ikaw ay pipilitin ko na bumili ng ating mga paninda sa aprobado. Available kami sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee. Alam nyo na yan. So, i-search nyo lang, aprobado. Makikita nyo na doon yung mga t-shirt na binibenta po namin. Okay? So, ang haba na itong video na to, hindi ko alam kung ilang minuto na to. Pero, sige na, diretso na natin to. Outro mo na yan! O ito, baka may nanonood ng mga Cebuano, kausapin nyo. Ayan, Eh, taga Cebu. Oh. Dito na si Mayor. Hindi, yung Cebuano, Bisaya. Bisaya. Oh. Ikaw na, Bisaya. Uy, shoutout ko sa tanan di ano, shoutout ko sa akong mga follower. Kanang salamat kay sa tanan nga wala gid mo makuan sa ko ang pag-vlog or kuan, wala gid mo mapuli. Hinautunta nga mulambo ta sa atong pag-vlog pohon ug salamat sa tanan na niabot si Mayor TV second time around. Baka sinisiraan mo ako sa mga Cebuano, ha? Wala. Hindi, ano ba sinabi mo? Ang sabi ko, gwapo talaga si Mayor TV pag nakita sa personal. Taga Cebu, follow niyo si Mayor's TV at saka yung Sir John Engero. John Engero. John Engero, Sa follow mo rin. YouTube Follow channel. niyo YouTube channel. Kung mayroon tayong mga na may pangutana na taga Visayas, tanong mo na sa Mayor's TV para kung ano bang buhay minivan. Follow mo ha, follow. So yan, maraming salamat.